IUD ilalagay natin. Ginamit natin plunger para pang pasok. Hello mga ka-cervix! So ngayon po is maglalagay tayo ng IUD. So ang dahilan po bakit siya magpapalagay is kailangan hindi kasi talaga siya mabuntis kasi meron po siyang heart problem. In-advise po sa kanya ng doktor. So nagpunta siya dito sa ating paanakan para magpalagay ng IUD. Para hindi na muna makapagbuntis. Ano? Kasi galing lang din siya sa pagkaraspa. Naagasan din siya before at naraspa. Grabe yung pinagdaanan mo. Ano? So kaya kailangan niya magpalagay ng family planning method. So, yun yung in-advise sa kanya ng doktor. Kung hindi implanon, IUD. So, ngayon po is maglalagay tayo. Start ko muna. Wala dito masakit? Dito. 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 Masakit. Yung malalim. Check ko lang ha. Ayun, meron kang dugo. Check ko po ang uterus kung anteverted o retroverted ba. Pagka-position. Relax lang. Retroverted ang uterus mo. Hindi siya anteverted. Pag gano'n. Pahiga. Pagpapasok ko lang ako iniha para makita ko yung cervix. Hindi kasi ang kailangan. Ayan mo na rin. Wala ka pang konti dito. Okay. Sakit? Kamusta ka? Naninibago lang. Naninibago lang. Wala lang. Linis lang. Kailangan ko lang i-hold in place yung iyo. Ayan. Medyo may discomfort. Masakit? Hindi naman po gaano. Hold in place ko lang. So, kailangan ko lang po sukatin yung uterine depth niya. Kasi kung mababa po sa 6 ang sukat, hindi po natin siya malalagyan. Pero kapag 6 pataas, so malalagyan po natin siya ng IUD. So, ito po yung ginagamit na pagsukat ng uterine depth. Tingnan lang wala nila ha. Sobrang sakit? Ha? Parang nasisiyan. 8 naman yung sukat. 8 ang sukat ng uterine depth niya. Nagulat ka? So, ito po yung IUD ilalagay natin. So, pasado po yung sukat ng uterine depth niya, which is 8 cm. So, pasok na pasok sa banga. Yan ang malalagay. Walang malalim, ha? Hindi po. Konti lang. Hindi na. Nasa loob na siya. Nailagay na po natin yung IUD. Ito yung ginamit natin plunger para pang pasok. Ito yung pantulak.